Sa gitna ng usap-usapan tungkol sa pamamahagi ni Senate President Juan Ponce Enrile ng savings ng Senado sa kanyang mga kabaro, sinabi po na ilang dating Senate Presidents na walang masama rito at ginawa rin nila ito nang sila po ay nanungkulan. Ang ilan po sa kanila pantay-pantay ang pamamahagi ng dagdag pondo, pero meron din pong magkaiba ang halagang ibinigay sa mayorya, pati na rin sa minorya tulad po ng ginawa ni Enrile. Balitang hatid ni Ruth Cabal. Isa sa pinakamakapangyarihang opisyal sa bansa ang Senate President. Kaya naman ayon mismo sa Commission on Audit, gaya ng Pangulo, Chief Justice, House Speaker at mga pinuno ng Constitutional Commissions, may kapangyarihan ng Senate President na mag-augment o magdagdag ng pondong galing sa savings nito sa anumang appropriation sa budget. Why not? Because his authority emanates from the Constitution and from the General Appropriations Act, at wala namang sinabi ang mga mambabatas na kondisyones o kung kailan sa taon niya pwedeng gawin yon. In other words, the discretion or the authority given to him did not carry those types of limitations or conditions. Ganito rin ang kinagawian ng ilang mga dating Senate President. Noong taong 2000, panahon raw ni dating Senate President Aquilino Pimentel Jr., ang savings ng Senado inilaan niya sa dagdag na pasweldo sa Senate staff. Tingin niya walang irregular sa ginawa ni Senate President Juan Ponce Enrile sa pagbibigay ng dagdag na pondo sa mga senador mula sa savings ng Senado para madagdagan ang budget para sa maintenance and other operating expenses o MOOEs. The trigger that caused all this problem was the fact that the distribution of the MOE, the last distribution, was not equal. And I think Manong Johnny will have to answer that. It is now incumbent on the senators who received this amount, 1.6 million, to account for this money, because that is not a personal money of anyone. It is the money of the government, you see. That is why, as long as the accounting procedures are followed, there will be no difficulty. Kwento naman ni Ernesto Maceda na nagsilbing Senate President noong 1996 hanggang 1998. Nung panahon daw niya, hindi na rin pantay ang nakukuha ng taga-mayorya at minorya. Pero di raw masyadong malaki ang diferensya. Sabi niya bukod sa 1 milyong pisong pondong natatanggap, may dagdag na 100,000 pesos din daw kapag taga-mayorya ka. Pero wala pag taga-minorya. Naambunan din daw nito ang Senate employees. Binoto mo yung Senate President na nagtayo ng majority block. Di dapat yun lahat ng susuport sa kanya, mas may konting benepisyo kaysa doon sa mga kalaban. Yung panahon namin, there is always senatorial courtesy, walang bastusan, walang personalan. Maging si Senator Edgardo Angara na Senate President mula 1993 hanggang 1995, nagbibigay raw sa mga senador ng dagdag pondo kung may natipid ang Senado. Pero pantay-pantay daw ang ipinamahagi niya sa mga senador. Sinubukan din namin kunan ng pahayag ang iba pang dating nanungkulang Senate President na sina Senator Manny Villar at Franklin Drilon, pero hindi sila sumagot sa aming mga text message. Aminado ang COA, bagamat wala naman daw iligal sa pamamahagi ng savings, hindi nila masisiguro kung paano ginagastos ang pondo dahil certification lang ang ibinibigay ng Senado bilang resibo sa mga gastos nito. Yun daw kasi ang kalakaran. We would not know for sure. We will just have to rely on their certification. But I would say that for starting 2013, because of this, and I think that it is very providential. Things just have a way of falling into place. Pero sabi ng grupong Movement for Good Governance o MGG, kahit resibo, hindi pa rin ito kasiguraduhan na nagastos ang pera ng tama. Ang problema nga sa pamahalaan, as long as you have documents, you can spend the money in accordance with how Congress appropriated it. Ruth Cabal, GMA News.